So mga bagay na kailangan mong gawin upang mapuyat sa pag-iisip sa iyo ang isang lalaki. Yes mga kamamay, maaari pong mangyari yan. Kung dati, hindi ka man lamang iniisip ng isang lalaki. Kung dati, yung tipong hindi na naglalaway sa iyo ang isang lalaki. Bakit hindi mo subukang gawin yung mga bagay na sasabihin ko? Upang sa ganon, lalaki mismo ang mapuyat sa pag-iisip sa iyo. So mga kamamay, huwag na natin ito masyadong patagalin. Ano nga ba yung mga bagay na kailangan mong gawin upang lubusan na mapuyat ang isang lalaki sa pag-iisip sa iyo? So number 1, maging malinis sa katawan at panatilihing mabango. Yes mga kamamay, bilang isang babae, obligasyon ninyo na pangalagaan ninyong inyong sarili, lalo na kung may jowa. Kung may asawa at may partner kayo, nagkakababae kayo, bakit hindi nyo kayang alagaan ang sarili ninyo? Sarili nyo na nga lang, pinapabayaan nyo pa. Ano ba namang klaseng mga babae kayo? Nagtataka kayo, ba't kaya lumalayo ang aking asawa? Bakit kaya hindi siya tumatabi at niyayakap ako sa gabi? Bakit lagi na lang nakatalikod sa akin? Eh, ano nga ba? Tanungin mo rin ang sarili mo, baka mamaya ang dalang-dalang mong manligo. Sarili mo na lamang, hindi mo pa malinis. Ang dalang-dalang mong maghugas. Mga girls naman, alam na alam nyo na yan eh. Bakit kailangan pa natin itong pagtalunan? Kung gusto ninyo na isip-isipin kayo ng isang lalaki sa kanilang araw-araw na ginagawa, ay kailangan maging malinis kayo, mag-ayos kayo, maging mabango kayo. Bilang isang babae, kailangan nyo po na i-maintain yung inyong aura, yung inyong bango. Okay, ang pinapanatili nyo yung sarili ninyong amoy eh. Hindi na nga kayo naliligo, hindi pa kayo nagpapalit ng damit. Ano ba naman yan? Yung inyong panloob, pagkahubad nyo nung hapon, ay pwede pa naman to. Every 2 days ko to lalabhan. Mga girls naman, alagaan yung sarili ninyo. Panatilihin ninyong malinis ang inyong pangangatawan at babango. Sapagkat yan, ang isang tinitingnan ng isang lalaki para lagi kanyang isip-isipin. Gusto ko niya palaging kasama. Di ba? Maging fresh ka sa paningin niya. Hindi yung sarili nyo na lang, pinapabayaan nyo pa. Kaya mga kamamaya, kung gusto mo na isipin ka palagi ng isang lalaki, panatilihin mong malinis ang pangangatawan mo at yung pagiging mabango. Gamit ka ng maayos na pabango. Meron naman diyang mga mumurahin, pero talagang napakabango. Subukan nyo po yung Baby Flow Baby Cologne. Talagang mag-aamoy bagong ligo ka palagi. Pero napakamura lang yan. Okay, check nyo po sa mga video na ginagawa ko. Nilagay ko po dyan kung saan yung ma-order, saan yung makukuha. Right, so yung number 1 tips ko, kung gusto nyo na isip-isipin kayo ng isang lalaki, kailangan panatilihin yung malinis ang inyong sarili at palagi kayong maging mabango. Okay, maliwanag yan ha, malinaw tayo dyan. So number 2, pahalagahan mo ang sarili mo, lalong-lalo na ang oras mo. Yes, bilang isang babae, halos karamihan ng babae, hindi na po ito nagagawa. Yung tipong kapag na-inlove sila, kapag sila ay nagmahal, hindi na po nila naiisip ang kanilang sarili na irespeto. Halos lahat ibinibigay sa isang lalaki. Kahit sinasakta na sila, patuloy pa ang habol. Kahit niloloko na sila, patuloy pa ang pagiging pagpapakatanga sa isang lalaki. Na sa halip dapat sa sarili nyo yun ibinibigay yung respeto. Kung alam ninyo mga kamamay na halos sa lahat ng pagkakataon, sila na lang nagiging problema at sakit sa ulo, kailangan nyo naman dapat unahin din ang sarili ninyo. Magbigay kayo ng respeto, pagmamahal sa inyong sarili. Bibigay kayo ng pagmamahal sa isang lalaki, pero sa sarili ninyo hindi nyo magawa. Niloloko na kayo, pinagtataksila na kayo, pero bakit hindi pa kayo humihinto? Malinaw ang ebidensya. Nakita mo na magkasama sila. Nakita mo na naghahalikan sila. Bakit kailangan mo pang patawarin? Bakit kailangan mo pang magbigay ng second chance? 5 beses na niyang ginawa yun. Huwag kang magbulag-bulagan. Kung kailangan mong lumayo, mag-no contact rule, gawin mo para matuto ang isang lalaki. Magbigay ka naman ng pagmamahal at respeto sa sarili mo. Pag ginawa mo yung kamamay, inuna mo ang sarili mo, natuto kang lumayo, natuto kang manahimik, natuto kang unahin ang sarili mo, natuto kang mag-self-love, malamang sa malamang, hahabulin ka ng lalaki. Matatakot siya na iwanan mo siya, magbabago siya. At talagang iisip-isipin kanya oras-oras palagi, kahit mapuyat pa siya, dahil may isang kagaya mo na nagmamahal sa sarili mo at hindi nagpapauto sa kanya. So malinaw tayo dyan mga kamamay, kung gusto mo na isip-isipin ka ng isang lalaki, kailangan matuto kang magpahalaga sa sarili mo,
at lalong-lalo na sa oras mo. Huwag mong sayangin ang oras mo sa mga lalaking hindi naman i-value ang oras mo. Hindi naman i-value ang sarili mo. Alright? So next, huwag mong iparamdam na sobrang baliw na baliw ka sa kanya. Yes, mga kamamay, mga babae kayo. Hindi nyo kailangang iparamdam na hindi nyo kayang mawala at mabuhay nang wala siya. Karamihan sa mga babae, sa pag-aakala nilang hindi magbabago ang isang lalaki, lahat sinabi eh. Lahat ng matatamis na salita, sinabi ng isang babae o sinabi mo sa isang lalaki. Babe, hindi ko kayang mabuhay nang wala ka. Babe, papaano ang buhay ko? Babe, didilim ang paningin ko kapag nawala ka sa tabi ko. Mga ganyan eh. Humuhugot-hugot pa kayo paminsan-minsan eh. Tapos, pag niloko kayo, galit na galit kayo. Pag niloko kayo, sabihin mo mga lalaki manluloko. Kaso binibigyan nyo ng ng assurance na kahit anong gawin ng mga yan, hindi nyo kayang iwanan. Kaya sinusubukan nila, mga pambabae nga. Para naman sa ganun, kahit mahuli ako nito, hindi naman ako kayang iwanan, kami pa rin. So ganun ang nangyayari. Bilang isang babae sana, huwag niyong ipakita yung assurance kung gaano nyo sila kamahal. Ang ipakita ninyo na kapag nagloko siya, willing pa rin kayong mag-iwan. Mas matatakot ang isang lalaki. Mas mag-i-stick ang isang lalaki sa inyo. Tandaan nyo yon. Mas magiging tapat, mas magiging maingat sa kanyang mga bawat ginagawa. Sa kanyang mga bawat desisyon. Mas magiging maingat sana sila. Hindi sana kayo dumating sa punto na niloko pa kayo, na ipinagpalit pa kayo dahil lamang sa katamisan ng inyong mga labi, dahil lamang sa mga salitang binibitawan ng inyong mga labi. Kaya mahirap din minsan magbitaw ng mga salita eh. Baka kasi mamaya diyan ka rin mahulog eh. Baka mamaya diyan ka rin masaktan eh. Kaya hanggat maaari, sapat lang na pagmamahal ng iyong ibigay sa isang lalaki. Huwag ka masyadong maging o lubos na maging baliw sa kanya. Sigurado yan mga kamamay. Sigurado na ang isang lalaki mag-iisip sa iyo kapag pinaramdam mo na anytime po pwede kang mawala sa kanya kapag gumawa siya ng pagkakamali. So malinaw tayo dyan mga kamamay. So next, hayaan mo siya na maghintay sa reply mo. Yes, mga girls na naman kayo. Dapat ang isang lalaki naghihintay sa reply mo. Dapat ang isang lalaki ang talagang, alam mo yun, nag-i-invest ng oras sa iyo para lamang makausap at makachat ka. Hindi yung ikaw palagi yung nangungulit. Alam mo na may ginagawa yung tao, patuloy pa ang pangungulit mo. Bakit hindi ka tumahimik dyan? Bakit hindi ka tumimo? Bakit yung mga kamay mo talagang lumipas lang ang 5 minutes, talagang gusto mong tingnan agad ang cellphone mo kung nag-reply na ba siya o ano? Bakit hindi mo gawin yung mga bagay na makapag-i-improve sa sarili mo kaysa dyan sa paghihintay ng message ng isang lalaki? I-delay mo. Okay, wag masyadong karning-karne kagad na mag-reply. Pag tumunog yung cellphone, gusto agad na mapuntahan Naguhugas ng pinggan, kung ano nung ginagawa, gustong mapuntahan pag tumunog. Okay, pag ako talaga nasura mga kamamay, tatago ko yung cellphone na yan para sa ganun, at tumaas ang value ninyo pagdating sa isang lalaki. I-delay nyo paminsan-minsan para naman nag-iisip ang isang lalaki sa inyo. Nag-iisip kung anong ginagawa ninyo. Kung anong inuuna ninyo sapagkat hindi kayo agad nagre-reply. Kayo rin gumagawa minsan ng ng dahilan kung bakit kayo sinasaktan ng isang lalaki. Kayo rin minsan ang gumagawa ng dahilan kung bakit kayo iniiwan ng isang lalaki. Kaya please mga kamamay, i-delay nyo paminsan-minsan ang pagre-reply sapagkat isa yang bagay na makakatulong sa inyo upang lubos kayong isip-isipin at mapuyat sa inyong isang lalaki. Alright? So last, huwag palaging makipag-usap ng matagal. Yes mga kamamay, yung pong inyong pagiging sobrang attached sa isang lalaki, yung tipong humahaba na yung inyong usapan na almost 1 hour. Minsan nga, nag 2 hours pa na dire-diretso, walang putol Kapag ka ganun po kayo mga kamamay, palagi nyo pong ginawa na palagi kayo nakikipagbabara ng pag-uusap, ang isang lalaki po ay nauumay. Ang isang lalaki po ay nananabang. Halos lahat na ng topic pinag-usapan ninyo. Kaya isang linggo na, ang isang lalaki hindi pa nagpaparamdam sa iyo. Bakit? Natatakot Natatakot na kapag naumpisahan ng inyong bawat topic, hindi matapos. Okay, wala nang masabi yung lalaki. Tuloy pa ang dadamo Tuloy pa ang open mo ng topic, hindi na gusto ng isang lalaki, hindi na nag-i-enjoy, dire-diretso ka pa rin.
Kung hindi lang nahihiya sa'yo ang isang lalaki, kanina ka pang binabaan ng cellphone. Kaya mga girls, yung pakikipag-usap nyo ng sobrang tagal sa isang lalaki, hindi po nakakatulong yan. Hindi ka iisipin ng isang lalaki. Lalo lang iiwas sa iyo eh. Mas mag-i-enjoy pa yan kung ang inyong usapan ay medyo merong pasabik, pabitin factor, hindi masyadong matagal. 'Di ba? Kapag nanood kayo ng movie, 'di ba? Sa bandang huli may pabitin factor, may pabitin effect. Kaya hinahanap, kaya inaabangan ulit ng mga manonood ng isang telebisyon o ang isang palabas dahil nasasabik sila. Gusto niyang may malaman ulit, may mapanood na maganda sa susunod. Ganun din sana ang gawin nyo. Huwag sobrang haba pero may pabitin factor sa bandang huli para gustuhin niya muli na kausapin ka. So yun po yun, talagang iisipin ka ng isang lalaki kapag may naiwang tanong sa kanyang sarili. So mga kamamay, yan lang muna sa ngayon ang mga bagay na kailangan yung gawin upang mapuyat sa pag-iisip sa inyo ang isang lalaki. So for more video and love advice na kagaya nito, don't forget to click the subscribe button, i-like yung video at mag-comment ka naman dito. So paano mga kamamay, mahal ko po kayo. See you for our next vlog. Paalam.